ayun po, katulad po ng sinabi ko kanina, yung unang gabi po ay pinamagatang walang kapantay na pagmamahal. Ito po ay ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon naman po, sa pangalawang serye natin ay, ito po ay pinamagatang bunga ng pagmamahal. So malalaman po natin kung ano po yung bunga ng pagmamahal na yun. Nalaman po natin kung gaano ba tayo kamahal ng Panginoon. Yan ay ating mababasa sa John 3:16. Nakalagay po is, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life." So, ganun na lang po pala yung pag-ibig sa atin ng Panginoon, na binigay niya yung kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, grabe po, no? Sinong magulang yung ibibigay yung sarili ng anak sa kaaway? Sinong willing na magulang yung anak ko, ko po sa kaaway? Or kahit sabihin na lang natin may isa kang importanteng bagay na bibitawan mo para dun sa kaaway mo. Di ba pa, hindi ganun kadali, di ba? Isipin po natin, sobrang hirap po, di ba? Kaya naman, ang pag-ibig po ng Diyos ay di talaga natin matutumbasan. Ano pong sabi kanina, ang walang katapusan, walang kapantay. So, ayun po. At dahil po sa pag-ibig na yan, di hahayaan ng Panginoon na sa kabila ng magulong mundo na ito, hirap sa trabaho, hirap mag-aral, di alam kung saan kukuha ng pera. Ano kayang kakainin ko ngayon? Ganyan. Problema sa pamilya, sa magulang, sa asawa, anak, kamag-anak o kaibigan. O kaya naman sa boyfriend. Sino may boyfriend dyan? Or girlfriend? LQ. Tas, o kaya naman ngayon, broken-hearted, malubhang sakit, kamatayan, o lahat na binigay ng pagsubok sa atin ni Satan, na magiging masalimuot na lamang ang buhay natin. Alam ko po na ilan po sa atin ay nakakaranas po sa mga nabanggit ko. Maaring yung iba, hindi. So, ayun po, kaya naman ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng espesyal na regalo habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo. So, kayo po ay akin pong tatanungin, ano po yung gusto nyo matanggap na regalo? Good sports car. Ako po, personally gusto ko po ng farm. So, ayun po, masarap po bang makatanggap ng regalo? Yes! Siyempre po, lalo na kung yung magbibigay sa'yo, crush mo, o kaya yun, mahal mo, ganyan. Siyempre, dapat mahal mo din kasi may magbibigay sa'yo ng regalo, di mo naman gusto, di ba? Parang Pero okay na din kung magagamit mo. So, yun. Alam niyo yung nagiging super special yung regalo. Depende sa pag-ibig na meron ka. At syempre, meron din siya. Di ba po? Tama? Lalo na yung alam mo talagang galing siya sa puso. Pero po, ang inyong pong lingkod, ako po ay mahilig magregalo. Lalo na po sa mga special na okasyon. Sobrang sarap po sa pakiramdam na kahit lang po, small things, ganyan, na binigay kong gift is talagang binavalue yun. Tapos, hindi lang po, syempre, di ba, hindi lang naman po yung nakatanggap ng regalo yung masaya, no? Kasi, kahit po mismong nagbigay ng gift, ay talagang nakaka-happy po. Paano naman po ngayon? Kung mismo ang Diyos po ang nagbigay, gaano tayo kamahal ng Diyos na ayaw niyang mahirapan tayo habang buhay? Or habang nabubuhay dito tayo sa mundo, paano kaya natin papahalagahan ang kanyang regalo sa atin? May idea po ba kayo kung ano po yung regalo sa atin ng Diyos? May idea na po ba kayo? Ang regalo po sa atin ay walang iba kundi ang banal na kasulatan or Holy Bible. Ito po ay banal. Na sa lahat po ng mga material na bagay na meron tayo sa mundo, ito lang ang banal. Ibig sabihin po ay, ito po ay napakahalaga. Ito po ay mahalaga o importante. So, yan po. Oo, mabibili natin siya ng 500 to 1,000. Pero, yung nakapaloob po dito is, wala po siyang katumbas. Diba po? Tama po? So, paano ko po nasabi yun? Kagaya po ng nakapaloob dito sa 2 Timothy 3 verse 15, "And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus." In Tagalog po, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan.
na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. So, ibig sabihin daw, mula daw po pagkabata. Kaya naman po na importante po sa ating mga parents or kahit po sa mga future parents po na ang ating po mga anak ay mabuting maaga pa lang ay pinapahawak na po natin ng Bible or binabasahan ng Bible stories, ganyan. Or kahit po pinapatan po natin sa Sabbath school po. So, yun po. Ito po ay makapangyarihan na magbibigay ng karunungan. Totoo nga naman po, di ba po? Magugulat na lang po tayo na yung mga bata po, yung mga maliliit po dito sa church na marunong na po silang magbasa, magsulat. Kumbaga, ang galing kasi yung church minsan talagang nagiging parang ano pa siya, stepping stone. Basta ganyan. Na kumbaga ito yung first po na school po ng mga bata. So ayun po. Ang inyo pong lingkod ay makaranas po na magturo po sa preschool. Pero not actually teacher po. Parang assistant teacher lang naman po. So every Friday po, nagbibigay po kami ng Bible verse na kanila pong i-memorize. And every Monday naman po, ito po ay kanila pong i-recite. And na-realize ko po doon na for sure po, yung parents po yung una pong makakabasa ng verse and una pong mabibless. Kasi syempre, tuturuan nila yung anak nila magkabisado ng verse. So parents yung unang mag-memorize po, di ba po? And ibig sabihin lang din po, ito pong pakikinig nyo sa akin. Tama po, nakikinig po ba tayo? Ito pong pakikinig nyo po sa akin ay nag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos at nagkakaroon na po tayo ng karunungan. Kaya po ay muli ko pong tatanungin. Ano po para sa inyo ang mas mahalaga? Money po or wisdom? May ilan po na nagsabi po ng pera. Sino po kayo yung mga pera? So kahit gaano daw po karami ang pera mo or kung wala ka namang karunungan, ay wala ding halaga. So, sino po yung mga pumili po ng pera? Ang importante po is, dapat po ay tayo ay may karunungan. Kasi, sa pamamagitan po natin karunungan, malalaman po natin kung paano po magkapera. Tama po? So, paano po mapatunayan na totoo ang Biblia? Sabi po sa 2 Timothy 3 verse 16, all scriptures is given by inspiration of God. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Ito daw po ay kinasiyahan ng Diyos. Ano po ba yung kinasiyahan? Ibig sabihin po ay hiningahan ng Diyos. Hiningahan po ng Diyos ang 4 na pong tao na sumulat nito sa iba't ibang lugar, oras at panahon, kaya't ang kanilang mga isinulat ay mismong salita ng Diyos. Bagaman po pala iba po yung nagsulat ng Bible ay ito pa rin po ay nagagaling sa Diyos. Kaya po, ito po ang dahilan kung bakit ang Biblia po ay kakaiba po sa lahat po ng mga aklat. Paano po naging kakaiba? Sabi po, continuation po ng 2 Timothy 3 verse 16, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Pansinin niyo po sa mga balita, sa mga social media, sa iba't ibang sektor na kung saan may mga problema sa pag-iisip, depressed, ganyan, or stress, anxiety, suicidal. For sure, narinig niyo yung mga words na yon. Addict, ganyan. Paano po kaya sila nagbago? Nabago sila dahil nakilala po nila ang Diyos at nabasa po nila ang salita ng Diyos. So, naalala ko po itong testimony na po na ito na si Brother Andrew Mitchell. So, napanood ko po siya sa YouTube, pero hindi ko lang po sure kung alam ko pong nakapagsalita po siya dito. Sobrang ganda po ng po niya testimony. Ito po ay medyo mahaba, pero paiksin ko na lang po. Siya po ay, simula po pagkabata ay, matigas na ulo, pasaway, ganyan, notorious. Pag notorious talagang nakakagawa na po ng krimen, ganyan. Tinitingnan niyo daw po yung mundo na parang wala ng pag-asa. And lahat naman din daw po ng tao mamamatay. Sa school po, madalas po siyang ma-kick out kasi nga po, sa school po madalas po siyang sabog, ganyan, di po nakikinig. And one time po, may tinawagan po yung teacher niya, at ang tinawag po ng teacher niya is police.
So naisip niyo po ba kung gaano ko talaga siya kakulit at pulis na yung tinawag? So, ayun po. And one time po, may malala na siyang nagawa. Kaya naman po siya ay makulong po siya sa maliit lang na room or tinatawag po na Bartolina, ganyan. Po, tingin niya na talaga sa mundo, walang pag-asa, ganyan. And one time po, may dumaan po sa kanya yung kakosa niya, ganyan. Tama po ba kakosa yung tawag doon? So yan, kasama niya po sa kulungan. At tinawag po siya, uy, young man, gusto mo ba ng mababasa? Ganyan. And sabi niya po, sige po. At yung po na yun, dumaan na preso, ay may nilusot po na Bible sa ilalim po, sa may pinto. Nung pagkuha niya po, ito po ay Bible. Nung nakuha niya po yung Bible, sabi niya, Bible, naalala ko may tinuro sa amin yung teacher namin na the Ten Commandments. Pero hindi ko na maalala kung saan dito banda. Ang ginawa niya po, yung kapreso niya po ay nasa kabilang room lang naman din. Ginawa niya po, sumigaw po siya doon sa crack po nung wall and door. Sabi niya po, saan po ba dito matatagpuan yung Ten Commandments? Ganyan. Hindi ko po alam kung saan po banda. Ang sabi po nung kapreso niya, hindi ko alam. Tingnan mo na lang sa unahan, baka nasa unahan. Ganyan. So, ginawa po ni Brother Andrew. Hindi niya po alam yung gagawin niya, kaya parang randomly niya na lang po binuksan yung Bible. And napunta po siya sa Proverbs 1. Sa pagbasa niya po ng Proverbs 1, parang doon niya po na-realize ng lahat po nung nagawa niya. Yung mga krimen, ganyan, na parang sinayang pala niya yung youth niya. And ayun po, hanggang sa naging interested po siya sa Bible, at nakakatuwa po na natapos niya po yung Bible sa mabilis lang po na panahon. So ayun po, ang galing kasi hindi po kasi sapat na tayo doon po ay nagdadasal lang. Dahil ang pagdarasal ay pakikipag-usap natin sa Diyos. Ngunit paano niya tayo kakausapin? Ito po ay sa pamagitan ng ng Bible, ng pagbabasa ng Bible. Dahil ito po ay salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng Bible, nasasagot po ang lahat ng mga katanungan natin sa mundo. Kahit ano pa man yan, physical, mental, emotional, social, pati po financial. Sa Bible daw po natin matatagpuan yung sagot. Or kahit ano pa man yan, ay bibigyan ng linaw ng Diyos dahil nga siya ay makapangyarihan sa lahat at mahal niya tayo. So kung kayo po pala ay parang naghahanap po ng sagot, bakit ganito yung nangyayari sa akin, ganyan, ba't ganito na lang, palagi na lang, paulit-ulit na lang, parang gusto ko lang sumuko, ganyan. So, try po natin na magbasa po ng Bible. Baka po nandun po yung sagot. At hindi po pala baka, kasi andun po talaga mismo yung sagot. Naalala ko po kayo nito din po sa akin ni Tita Mabel na kapag minsan po down siya, ganyan, randomly niya lang din pong binubuksan yung Bible. And ang galing po kasi pag open niya po ng Bible, talagang sakto po sa pinagdadaanan niya yung nabasa ng verse. And minsan naman po, naguguluhan siya, ba't kaya ganito yung parang ang layo naman. And after ilang beses na pong alalahanin, isipin, ganyan, para sa kanya pa rin po pala yung message na yun. So, ang galing po, no? Dumako po tayo sa Revelation 1 verse 3. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So mapala daw po yung bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Alam niyo po ba na ang Biblia ay salita din ng hula? Actually, alam nito ang nakaraan, ngayon, at hinaharap. Kaysa bumasi tayo sa mga horoscope or kung sinong manghuhula, sa Quiapo, di ba, may manghuhula po doon. Kaysa umasa po tayo doon, bakit di po natin basihan yung salita ng Diyos? Di ba po? At sabi po, mapala daw po yung bumabasa at tumutupad sa mga utos ng Biblia. Dahil po, malapit na po siyang dumating. Pero nakakapagtaka po na marami pong mga relihiyon o sekta na di hinahayaan ng mga membro na magbasa po ng Biblia.
Kung nasa Biblia po ang katotohanan na binabanggit ng mga leaders, bakit po kaya binilahayaan ng mga miyembro nila na magbasa at malaman mismo ang katotohanan? Ang sabi po ng iba, di na daw applicable ngayon yung Old Testament. Naalala ko po yung classmate ko, ganyan. Kasi nga po, di ba, nasa Old Testament po, bakit po yung bawal ganito, ganyan. Parang, hindi kasi, New Testament na yung namin ngayon, yung ganyan. So, ayun po. Parang hinati po nila, no? Parang ito lang. Parang namimili po sila ng susundin lang nila. At minsan naman po, yung iba po ay pinapalitan po yung nakasulat at gumawa ng sariling utos. So, nakakalungkot po na ang regalo po sa atin ng Diyos ay binabaliwala natin at sinisira. Kung alam natin ang pag-ibig ng Diyos na iniregalo niya ito sa atin, talaga namang iingatan at papahalagahan natin ito. Paano po bang magiging interested po yung or kahit po ako, paano po ba magiging interested magbasa ng Bible? Parang isang tao na gusto mo. Kumbaga, it's kung paano mo siya tingnan. Kasi kung mahal, di ba, kung mahal mo naman yung Panginoon, talagang babasahin mo yung Bible. Dumako po tayo sa Matthew. Sabi po sa Matthew 4 verse 4, "But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." So ayun po, marami na ngayon ang busy sa trabaho. Sila daw po ay naghahanap buhay. Hanap buhay po ba or hanap patay? So dahil hindi na natin pinagpapahinga ang ating katawan, na kapag niyaya natin makinig or mag-worship, ganyan, magsimba, mag-ministry, ay talaga namang lahat na po ng dahilan masasabi ko, di ba? Kasi ganito, ganyan. May pasok ako, nangihina kasi ako eh. Masama pakiramdam ko ngayon, nagluluto pa ako. Walang magbabantay sa mga anak ko. Lahat na ng dahilan na maiwasan para lang makalapit kay Kristo, di ba po? Ang sabi po sa talata, ay hindi lang po tayo nabubuhay sa pagkain. Kailangan natin ang salita ng Diyos.